Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading ko for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button. Ma-appreciate ko yun, guys. And hopefully, ay makuha ko yung energy mo. This is general love reading. Pa-comment na lang dyan guys sa baba, kahit po heart-heart lang, smileys, or kahit tuldok lang, malaking bagay sa akin yun. Any positive comment will do. Nagpapakita yun ng malaking suporta at pagmamahal guys. So, sana ay mag-comment kayo sa baba. Simulan na natin. Kung hindi ka pa nakaka-follow sa Facebook namin guys, sa Madam P, i-search mo na lang hashtag Libra Philippines kasi yung Madam P hindi mo siya masisearch. No? Reflection is here. Ayan. So, pagpasensya mo na lang yung setup ko ngayon kasi medyo nandito ako sa may labas namin. So, medyo maingay pagka may mga dumadaang tricycle. Wait lang guys. Medyo inaayos ko yung camera. Ayan. So, sa nakikita natin dito, I feel like you are actually throwing or unti-unti mo nang binabago yung sarili mo. Ibang-iba ka na sa kung ano ka noon. You are someone na pwedeng being more nurturing, maalaga, or you do have a lot of concern sa lahat ng mga tao sa paligid mo. Maaaring noon, you are someone na cold-hearted, wala kang pakialam, or medyo iba, no? Ang nagiging parang naiba yung ihip ng hangin, parang ganon. Actually, I feel like may pagbabagong nangyari sa'yo kasi malaki rin yung movement kasi ng Pluto ngayon. From Capricorn, napunta siya sa Aquarius. Malaki ang effect nun sa mga air sign. You know, you are an air sign, Gemini, Libra. And dahil si Pluto, a planet of transformation, ay lumipat na sa Aquarius. Matagal ang ikot ng planetang Pluto, no, bilang ito yung pinakamalayong planeta. So, ang Pluto kasi is about transformation, no? And 20 years, balikan mo yung mga nagdaang 20 years ng buhay mo. Maaring maraming transformation ang nangyari sa buhay mo. Naging maganda, tas pumangit na naman, tas gumanda, pumangit, parang ganun. Now, yung movement niyang Pluto sa Aquarius, hindi ka na masyadong, magiging kalmado na siya, hindi ka na masyadong magiging affected dito, no? At yun yung maganda, kasi kung ano man yung changes na nangyari sa'yo ngayon, medyo magiging madali na yung growth. So, mag-focus ka doon. Ang medyo magkakaroon ng changes ngayon is one of the sign is Scorpio. But anyway, magkakaroon ako ng another reading. Ilalagay ko na lang sa Unicorn Princess Tarot. Doon ka na lang i-apply or i-upload yung video na may kinalaman doon. Kasi nakikita natin dito na kung ano man yung mga transformation, 20 years ang nangyari sa'yo. Kung ano ka ngayon, mag-focus ka sa mga growth. And yun na nga rin naman yung ginagawa mo. Okay? So, how about the person na nakakonect mo pagdating sa love? Storm is here. So, maybe this is a person na nagkaroon ng ending sa inyo in the past. And you do have here Mars. Ayan. This is a planet of action, courage, and ang sign nito is Scorpio and Aries, no?
And um, so nakikita natin na pwedeng na iba yung attraction mo dito sa taong ito from being attracted dito sa taong 'to, puwedeng nabago or vice versa. Kasi yung iba sa inyo, this could be a cross-watcher reading. Puwedeng dati attracted sa'yo 'tong taong 'to, tapos biglang nabago. Or if dati hindi siya attracted sa'yo, biglang naging attracted siya sa'yo. Kaya alam mo yon, basta nagkaroon ng pagkakabaliktad or opposite itong mga yung when it comes to attraction. And this person is nakakakita tayo ng may mga bagay siyang gustong ma-reach. And especially if this is you, na alam mo na from being hindi attracted or walang pakialam or hindi ka pinapansin itong taong ito noon, naging attracted siya sa'yo. This person sees you as someone na parang ang hirap maabot, ang hirap makuha. And you are like the sun. You are someone na kapansin-pansin ngayon para sa kanya. So, ang nakukuha kasi natin dito is from not being attracted, naging attracted siya ngayon sa'yo. Ayan. Take only what resonate, guys. Yung iba baliktad ang nagiging reading. So, ano yung emotions na nakukuha natin sa inyo? You do have here celebration, gift, abundance, release, surrender, and message. Clarify the message, please. Message is clarified by the self-worth. Ayan. Ayusin ko lang. So, pagpasensyahan mo na nga pala yung kamay ko. Medyo hindi pa ako nakapag-ayos kasi nagtanim ako ng halaman. So, celebration, gift. I feel like you are someone na nakikita mo kung ano yung mga meron ka ngayon, skills, talents, etc. And with the release and surrender, for now, you are focusing dito sa mga gift na ito, sa mga talents na ito. And I feel like alam mo yung messages ng mga spirit guides mo sa iyo ngayon and you are using that. No? You do have your self-worth. So ngayon, regarding sa emotion mo sa person na ito, nagfo-focus ka ngayon sa pagpapahalaga ngayon sa sarili mo. And if ever that there's a spiritual connection na nararamdaman ka, sino-surrender mo na lang sa universe yon. So, emotions naman ng person na ito towards you. You do have your truth, third eye, and rebirth. So, ngayon, itong person na ito is being cold with the winter. Nagiging cold siya. But, with regards sa third eye, nakakita tayo dito ng clarity mula dito sa person na to. Kung ano talaga yung totoong nararamdaman niya para sa'yo. And you do have your ace of water. So there's a lot of love mula dito sa person na to. Kaya lang, you do have your resistance. So pinipigilan ng person na ito yung emotion na yon, yung pagmamahal niya towards you. I just saw an eye. Ito person na to, lagi kang minamasdan nito. I mean, may eye naman talaga dito sa picture. But I'm seeing the eye dito sa area na to. Which is, it is in the card of truth and expression. Hindi sa mata dito eh. So, I feel like it's a spiritual kind of truth. So, pwedeng, if you are feeling na spiritually connected ka dito sa person na to, pwedeng unti-unti nang nagiging clear sa kanya or nagiging yung parang
might be, lalo na kung binanggitan mo siya ng mga spiritual na bagay noon regarding sa inyo. For example, nabanggit mo sa kanya dati. Parang may special tayong connection, no? Parang, ano, um, soulmate kita, ganun. And, or, parang, maybe we are soulmate or twin flame. Kung binanggitan ka niya ng ganun dati, this is a clarification na pwedeng nakikita niya na yung mga binabanggit mo noon sa kanya. Nagiging malinaw sa kanya ito ngayon. And doon niya nasasabi na parang, oo nga, parang totoo yung sinasabi mo noon, parang ganun. So what will happen in the future between the two of you? You are here, guarded, stability, and receive. Regret, you do have your suffering and doubt, lack, feminine, clarify the regret, lack, and you do have here healing, and naramdaman ko yung reversal, so I will read that in reverse. Spark. Ayan, 2 beses nagpakita yung word na lack, which is in the future, etong person na to, well, you are someone na nakikita natin na in harmony, although vulnerable ka talaga pagdating sa kanya, pero you are at peace kasi sabihin na natin, nasanay ka naman na nawala siya. So, you do have your open. If ever lang nadadating or babalik itong person na to, you are here open to accept this person. Pero, of course, kung hindi, di hindi. Parang ganun. And in the future, you're focusing on just the flow. Kumbaga sa tubig, kung sana agos, saan ka dalhin, doon ka. No? And yung connection ninyo, kung saan dadating or saan dadalhin, doon ka. In the future, your person is seeing the spark of the connection. Hindi niya kaya mag-heal. This person is trying to move on sa connection ninyo. Pero hindi niya kaya mag-heal eh. Hindi niya kayang mag-move on sa totoo lang. And yung lack is nakikita niya yung sitwasyon na parang ang daming kakulangan. Feminine is here. I don't know, lalo na kung ikaw ang babae dito sa connection, yung person mo kasi is pakipot. Siya yung parang nagiging feminine dito sa connection. Very pakipot. And, I just heard the word vanity. Vanity, you know, the vanity, parang vanity mirror like that. Inner child, and ito, may kinalaman ito sa past ng person na ito. I feel like there's an inner child na parang unti-unting nagigising sa person mo. Like, parang yung kabataan niya, parang mayroon siyang mga hinahanap. And then ito yon na experience niya ngayon na parang ikaw yung hinahanap niya, yung kalinga mo or whatever, ito mga bagay na ipinakita mo sa kanya, pwedeng hindi niya makita sa sitwasyon or sa mga taong meron siya ngayon and in the future. And nakikita natin dito Ace of Water, Cancer, Scorpio, Pisces. So nakikita natin yung emotions ng person na ito, pero tinatry niyang kung ikaw tinatry mong i-guard yung sarili mo regarding this, ayaw mong maging mahina. Yung person mo naman is sinatry niyang i-resist, but the more na nire-resist niya, the more na nagkakaroon ng breakthrough, epiphany sa sarili niya. Okay? Or sa connection ninyong dalawa. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.